Bana ni Vice Presidente Sara Duterte nga sa attorney Manasseh Carpio mukiha batok sa mga opisyal sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council o mga kongresista tungod sa pagtuki sa ilang bank accounts diha sa publiko. Nika-expose na tanan o niya, dili mo ipikto ang mga tao loyal gihapon ni Duterte mahigala. Dili makatandog. Bisag usaon lang daot si Sara, delikado nga di sila kakuha og number sa Senate. Og delikado mahigala maabsulto si Sara sa Senate, paksit ni sila inika, bawo si Sara mahigala, disgrasya yung flood control ini. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point. Straight to the point. Naalitas tunduga mga isgutanan ro nga buntaga mga kaigalaan. Si Attorney Manasseh Carpio, Mans Carpio, ang bana mahigala ni Vice President Sara Duterte miingon nga mopasaka og kaso sa mga opisyal sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council o mga kongresista tungod sa pagtuki sa ilang bank accounts diha mga kaigalaan sa publiko. Straight to the point. Duna by basis inis Attorney Mans Carpio ang tubag duna. Kay kini magud mga higalang bank accounts mga sukid tigpaminaw, labi na sa part mahigalang Attorney Mans Carpio nga private person siya. Ang iyang asawa maoy public official. So kini mga higalang sitwasyon na under manggod mga higalang kini manggong amlak o kining bank secrecy law mga sukid tigpaminaw gituyo na mga sukid tigpaminaw. Kadi man na basta-basta i-divulge sa imong mga information may labot sa imong financial. Bisan pa gani mga higala og mga public officials mo file sa lagsalin mga sukitig paminaw pero ang ilang mga higalang involvement sa business lahi na nga istorya sad mga sukitig paminaw. Sumuna nga ang BIR atol mga higala sa ilang hearing, mi-insist ang BIR nga dili mi basta-basta mo divulge ani. Ang giingon sa balaod sa National Internal Revenue Code nga ma-divulge lang namo ni kung dunay court order. Ikaduha, kung duna mahigalay investigation sa Congress in aid of legislation, but kung kana nga matang sa invitation ang mo-divulge, pinaagi ra pod og executive session indekin. Straight to the point. Ngano man nga executive session man kay aron nga dili sa mahigala buyangyang sa tibok Pilipinas. Kini mo gud mga higalang kinini ang finances sa tao. Bisan pa mahigalag mga kana mga businessmen, grabe kay na sila mga sukitig paminaw. No, unless maparihan na po kag label mahigala na ni Henry C. Nila ni Gokong Wei mga higala, lahi na po ng ila. But kana mga higala mga negosyante din ha. Mismo gani ang ila mahigala mga anak nila pahibawon dahil nabasay kwarta. Kay ila man ang triningon lang anak nga paningkamot ha kay wa gitay kwarta. Dili ta makakwarta kung di ta mulihok. Tawag na mga insect kana ilang mga anak mahigala. Kuan kayo. So, ikaduha, delikado po ka sa imong security. Kung i-divulge mo na, mo nandunay mga nangreklamo anak, kanadto panahon mahigala ni Pinoy, Presidente Noynoy Aquino nga, tagaan nila mahigalag award, ila mahigalang gibutyag kato mga dagko nga mga taxpayers. So, nag-una dito dahil Chris Aquino dahil. Number 1 Chris Aquino nga taxpayer. Gibutyag ba kato mga higala kay for transparency or gibutyag to nga aron nga pakita lang sa niya si Chris Aquino mo ay pinakadako nga taxpayer.
individual taxpayer to. Niya, okay lang to mahigalang Cruz Aquino, kay tuwa man sa Manila, sakto po siya mahigalag mga security, but kadto mga uban nga mga negosyante nga taga Mindanao day. Kadto taga Mindanao area nang hadlok eh. Kay divulge sa imong bank account, delikado ka nga makidnap sa mga kriminal kay naa man day kay kwarta. Straight to the point. So muna na balakan nila mga sukit ng paminaw, no? Kinini ang imong i-divulge ang imong financial status. So ma-subject ka imong anak, imong mga uban nga mga sakop sa pamilya nga biktima sa kidnapping for ransom mga sukit ng paminaw. Straight to the point. Muna ang ani nga mga level mahigala labi pag mga official sa punyakuan, dili nila i-expose. Kung mahimo man low profile lang mga sakop sa pamilya kay additional man ang exposure nimo. Ug imong i-expose sila additional nga threats kay subject man sad sila mahigala ang targeton. Mao na nga dunay daghang mga rason ana ngano nga dili basta-basta nga i-divulge. Now, kung dunay court order, pwede na, no? But within mga higala pod sa korte na kay ang tuyo ko na day ang conviction man gud. I-divulge mo na nga sa korte sa tuyo nga makonbikto kanang usa ka tawo nga na-involve o usa ka krimen. Dili na nga tuyo nga ibuyang-yang sa tanan, ipakita sa tanan mga higala. Nagyon sa balaod na sa BIR, sa National Internal Revenue Code. So, mo to nga ang BIR may insist nga dili ko makapakita ani na anami comply mi sa inyong order sa korte, subpina ad testicum, subpina ad testificandum, di comply mi among gidala na din hitanan kana mga dokumento but dili mi pwede nga among i-divulge sa publiko kay namas balaod nga ma-divulge na kung ang korte na gyud maoy mo ingon nga i-divulge na at sa publiko or i-divulge sa korte. Ikaduha, kung are in aid of legislation, duha ka requirements. Number 1, in aid of legislation siya. Number 2, i-open sa in an executive session. Sa ito pa, limited lang ninyo nga mga congressmen, ninyo nga mga senators. Kay og imo na mahigalang ibuyang-yang sa tanan, nag-expose man ka. Daghan man imong gi-expose mga kagalaan ang privacy sa usa ka tawo og ingon man mahigala ang imong pag-expose imo kagalingon delikado ka matarget ka sa mga kriminal. Straight to the point. Og daghan pa mga rason ana mga higala. So kanina apa mga kagalaan sa level sa House Committee on Justice, wa pa gani mabot sa impeachment court, ilan ang gipang expose. Well, sa pikas nga bahin mo ingon po sila mga higala nga kini transparency mo ni mo na, no? Tapos sila mga katarungan. So mo ginay mahitabo na asar kini mahigalang hearing karong mulabay karong umaabot nga Miyerkules kay 29 man sulod hearing dekin. No, pizza 29 sulod hearing. Malagmit doon na pagunin daghang mga revelations kay ibutang diha. So dili wa may maka-argue na nila mahigala kay mo ni gihimo ni manghigala dili sa ubos balay balauranan tan-aw nako. Wa sila mga higala maka ilan ang gidesisyonan gyud nga ibuyang-yang tanan diri ang mahigala sa ubos balay balauranan. Kay adto ni sa impeachment court, malagmit ni mahigala mo objekan maguni. Kini nga mga matang sa mga ebidensya highly objectionable og dadto ni sa korte na may makalalis nila dito. Samtang diri way makiglalis nila kay wa may abogado nga mulalis. Wa po'y abogado sa BP Sara bisa pag mo pa naa sa abogado nga ipada diha mga sukid di paminaw. Dili gihapon maka-argue. Kay mag-agad man ka mahigala nila na masali ng kaugalingong rules. Unya, dili ka ka-object, di ka ka-cross-examine mga kagalaan sa witness. Straight to the point. Si VP Sara mahigala, mo tunga anang maong hearing mahigala, gumikan kay naa sa experience kani adto, nga musulti sa makigalan, wa sa pasulti Straight to the point. Ako na nang gipakita katong usa ka video mga kagalaan. So, muna nga ingon sila mo adto mi sa proper forum. So huwat sila nga to sa Senate. Muna nga nanggigil ang mga abogado ni VP Sara nga kung mao inyong gusto di ipadana sa Senate ng maong articles of impeachment. Mas mubintaha nga to sa Senate puslan man mga higala kay aron nga maka dunay equal footing ang mga abogado ni VP Sara og ingon man mga higala ang mga congressmen nga may mo serve as prosecutors. Straight to the point. Kaya diri gud sa lower house ilang man tanan, ilang rules, sila ra mahigala mao imo kuan. So kana og unsay lang pag-ablihan gana nila. Way problema. Wa may maka-object. Unya ingnon lang mahigala nga mao ni for the interest mahigala transparency mo ni muna. So maabli na tanan niya. Ang problema karon
O given na natanan nga maabli, ang question dako mga higala kung ang mga tao na apektaran ba ang ilang support kang VP Sara. Mo na dakong pangutana. Kay kini mga higala kung imong tan-awon, dili naman ni ang tuyo nga para sa impeachment gyud. Ang tuyo ini nga madaot gyud mga higala ang mga Duterte. Nga maigo gyud sila mahigala sa mga tao nga at least sama mahigala unta kang Gigi Marbinay nga nawagtang ang support sa dihang sige na mga higala expose sa mga corruption ni Binay. Straight to the point. Kadtong kang Manny Villar, mao masabto mahigala nga investigation. Kay kini mahigala ang tuyo pa lang ani probable cause ra. Kini klaro-klaro lang ni istorya ha. Real talk pa lang. Kung ang tuyo mahigala probable cause ra, dugay na nilang gipadaan ni mga higala ngadto sa plenary o gipadaan ngadto sa Senate. Straight to the point. So gilaygay og maayo nila ni kay ang tuyo mga kaigalan nga aron gyud nga mag demolition job ni. Demolition job batok sa mga Duterte. Batok mahigalang VP Sara. Mo'y main objective. Mao pa ni sa una mahigalang katong Quadcom. Wa man nagsilbing Quadcom so karon na sad. Kay kung ang tuyo ini probable cause ra, dili na maapil ning imong ipatawag ang amlak mga kaigalaan ang anti money laundering council. Ipatawag nimo mahigala ang anti-money laundering council niya, ipasumo nimo subpina artistikum, subpina artistificando mahigala gikan sa 2005 ngadto sa 2006 to 2025 nga iya mahigala mga transactions. Ngano man kung adto ka sa impeachment gud mahigala kana sa immaterial and irrelevant, highly objectionable. Ngano man ang balaod nag-ingon og ang mga decisions mahigala Supreme Court nga ang usa ka public official, impeachable official, kinahanglan siya nga kung dunay impeachment patok niya, kadtong iyang mga nga nahimo atol sa iyang pagka-impeachable official. Straight to the point. Sa to pa, ang pagka-vice presidente ni Sara nga ng 2022, hangtod sa karon. Og nuno kay makita diha nga mga anomalya dan dapita nga impeachable official siya, mo na imong gamiton, mo na relevant evidence. Katong yang pagka-vice mayor pa niya sa una, pagka-mayor pa, dili na to mahigala relevant ini mong kaso. Objectionable na. Og napay naka-object ani. O may maka-object na diha kay di man na korte pagod. House Committee on Justice pa man na. So why abogado nga maka-object kinsa may mo object kuno, may di kay papreso ni Luistro og mo object ka diha. Pero adto sa Senate, mahimong ma-object ka ni. Kay ang ebidensya mga higala immaterial and irrelevant man. So dili ni tuyo mga kaigalaan nga simple nga tuyo nga probable cause. Tuyo ini nga laygayon kini aron nga ang mga tao ma-brainwash nga mo ni lap yag tanan, ma-discourage mo support sa mga Duterte. Kay balikon ko immaterial and irrelevant ang mga records mga higala niya, ang iya mahigalang mga gihimo sa vice mayor pa sa di man sa impeachable official at the time. Sa dihang mayor sa di man sa impeachable official. So ang magamit ani niya ang gikan sa 2022 to 2025. But ang ilang gisumon day gikan sa 2026 to 2025. Imagine ka ana. But bisan pa man og ilang gihimo na nya mo tong amlak mahigala natubag man. Nga kanang transaction sa amlak wa magpasabot nga na monitor sa amla mga higala, wa magpasabot nga equivalent na nag-anomalya. Kay naa na diha na monitor na cumulative ang iyang kwintada sa AMLA, sa Anti-Money Laundering Council, cumulative. Inigsuod mahigala every 500,000 pesos nga musuod manggod under mahigala sa mga rules sa bangko, i-report yun na sa AMLA. Mugawas mahigala 500,000, i-report yun sa AMLA. Bisag kinsa karon nga doon na experience, mo deposito ka or mo withdraw ka o kwarta mahigalang 500,000 pesos and above, i-report na mahigala, appeal na silang report, covered transactions na. So sa ato pa, dili equivalent mahigala nga doon na kay anomalya niya. So mo nga kining puntuha, angay ning tubagon ni VP Sara sa iya mga higalang pagpili og forum asa siya motubag, nga pili siya nga mas fair ang Senate adto siya motubag. So mahato paminawon siya. Pero kini mga higala, wa man makatandog, kabantay mo ang mga tao ron, lahi kani adto ba? Na ilang bugbog mahigala si Villar, si Binay ni down ang iyang rating, but kini mahigala wa man. So tiwasan pa karong Biyernes. Ala, gibe naman na, bisa pag mupasaka si
Manscarpio og kaso day, paminaw ko, di makapugong ng kaso, kaya may wa pa may desisyon na mo, padayon mig amo. So kung mapadayon sila, go ahead. Ang problema ini ron, kung ma-expose na tanan, hurot ng ilang arguments, mahurot ng ilang evidence, wa na excitement, inikabot mahigala sa Senate. Bantay rago na. Straight to the point. Ba't pasabot mo, anay bomba day? Inikabot sa Senate, wa na excitement. Ma-expose na tanan karon niya, matubag na, wa pa gani mahigala. Maabot sa Senado, niya ang mga lawyers mahigalang VP Sara, niya karon na internet mahigala, daghan na maka-explain, matubag na daan. Ang mind conditioning sa mga tao di na maapektaran. Dili matandog na. Inig-abot mahigala sa Senate, samot. Kay mga senators mahigala na niid na unsay sitwasyon sa suporta sa publiko. Straight to the point. Ano naniid sila because naka-attach po diha ang ilang political career. Mupadayon pa ba ka pagkasenador o di na? Because kung ang support sa publiko mahigala kusog yun gyapon si VP Sara, di maapektaran ining ila mahigalang demolition job nga gihimo. Delikado ang senador aning pataka kag desisyon. Delikado. So kini laygay gyud ni ang tuyo mahigalang ano man immaterial na guna wa nay labot sa impeachment ang iyang 2005 pa nga mga transactions pero ilang gi-appeal. Para gyud ni nga pag brainwash sa mga tao. Hasta kaning kang Duterte mahigalang amahan. Wa nay labot kay target ang anak man. Vice President Sara man. Pero nganong ilang gihimo, hasta pa gani mahigalang pagka-estudyante Sara halag gi-appeal. Niya natubag man, every punto mahigalang tubag. Og wala na ni effect inikabot sa Senate. Masamot ning kalakiha, tanawa na. Murag ako ning i-forecast delikado ni mahigala di kakuha slag number sa Senate ani. Kay kanang mga senators din naniid ni ron nga wa man matandog ang publiko. Gisigihan nagyag-yag karon no, pitsa 29. Himuon la tanan, gibe na na. Bisa pag-usaon pang Manscarpio mahigalag adtos korte. Nga iya ni mahigalang ikiha na. Dili ni basta-basta nga mo maminaw ni mga congressmen. Kaya pwede yung mga congressmen nga awa pa man, naigi kasos korte, pero pa may desisyon. Wa may TRO. Amo padayon mi. So inigpadayon nila mga sukid dig paminaw na nagibi na tanan og sa gira pa ni nahurot ng ilang bala ang kontra mahigalawa pa gani makapabuto. Wa pa. Muna'y bantayanan ha kay muna'y kong yun. Kang madriyagal ang daang affidavit na nagyag-yag ng daan mahigala. Nya naguba na nga wa pa gani makross-examine. Yagi ko lang katawa-katawa ha. Wa pa gani makross-examine, naguba na. Ano naguba man? Kanalandaan mahigalang iyang gidaot si Sara pagka-estudyante. Nga nagod tao makasulti ka na may mag-classmate mong Sara, maginig maestro kang Sara di man. So, medyo, og ma-expose na tanan, hurot na ilang bala, ilang gihurot ilang bala, dili pa lang daan sa lower house. O sa pamailain nga, atangan na to sa Senate day. Nga magunahon na matatanga, sige, kinikabot sa Senate, ngadto na gini ma-expose na dito, mga bank accounts na. May nga naman, na-expose naman, dili pa lang daan sa house, nga may effect. Delikado kung ma-expose tanan diya sa house, ay expose na tanan, gibe na lang na, paminahon to pagka karong maabot nga Biyernes. Nagka-expose na tanan o niya, dili mo ipikto ang mga tao, loyal gihapon ni Duterte mahigala. Dili makatandog, bisag usaon lagdaot si Sara, delikado nga di sila kakuha og number sa Senate. Og delikado mahigala, maabsulto si Sara sa Senate, paksit ni sila inika, bawo si Sara mahigala, disgrasya yung flood control ini. Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.